ang module na ito, kailangang isantabi muna ang lahat ng inyong pinagkakaabalahan upang mabigyang focus ang inyong gagawing pag-aaral gamit ang module na ito. Basahin ang mga simpleng panuto na nasa ibaba para makamit ang layunin sa paggamit nito. Ngayong alam na natin kung paano gamitin ang module, alamin naman natin ngayon kung ano-ano nga ba ang mga bahagi nito. Una, inaasahan. Pangalawa, unang pagsubok. Ikatlo, baliktanaw. Ikaapat, maikling pagpapakilala ng aralin. Ikalima, gawain. Ika-anim, tandaan. Ikapito, pag-alam sa mga natutuhan. At ang ikawalo, ang pangwakas na pagsusulit. Unang aralin ng ikapitong module, pagsusuri ng nobela sa pananaw realismo. Magandang araw sa iyo. Ang tao ay nagkakaroon ng malaking ugnayan ng dahil sa pagbabasa. Ito ay dahil sa karanasang isinasalaysay ng manunulat sa kaniyang kwento. Isa ang nobela sa kinahihiligang basahin ng mga kabataan na gaya mo, digital man o nakaimprenta. Kaya naman sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nasusuri ang nobela sa pananaw realismo o alinmang angkop na pananaw o teoryang pampanitikan. Naihahambing ang akda sa iba pang katulad na genre batay sa tiyak na mga elemento nito. At nabibigyang kahulugan ang mahihirap na salita kabilang ang mga terminong ginagamit sa panunuring pampanitikan. Bago tayo magsimula, halina't magbalik tanaw. Lagyan ng check ang mga bilang na tumutukoy sa katangian ng nobela. Gawin ito sa kwaderno. Isa ang nobela sa panitikang may matapat na pagsasalamin ng realidad ng buhay. Layunin nito na magbigay aral tungo sa pag-unlad ng buhay at lipunan. Bawat kabanata nito ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa mambabasa na makapagninilay rin sa kanilang karanasan. Mas malalasap natin ang nilalaman nito at mababatid ang tunay na intensyon sa pamamagitan ng pagsusuri. Inilalabat natin ang iba't ibang dulog ng kritisismo para sa mas mabisang pag-unawa sa katha. Kinakailangan ang lubos na kaalaman sa kathang sinusuri tulad ng buong nilalaman ng akda, paraan ng pagkakabuo nito, at ang ginamit ng author na pamamaraan o estilo. Kinakailangan din ang manunuri ay may opinyong bunga ng objektibong pananaw, laban man yan o katig sa akda, kaya mahalagang siya ay maging matapat. Isa sa ginagamit na kritisismo sa panunuring pampanitikan ay ang teoryang realismo. Ito ay pananaw na tumatanggap sa literal na katotohanan ng mga pangyayari sa buhay. Pumapabor ito sa praktikalidad at karaniwang kaganapan sa pang-araw-araw na buhay. Isinalin sa Filipino mula sa Ingles ni Jesus Manuel Santiago mula sa The Old Man and the Sea ni Ernest Hemingway, bahagi lamang. Maayos silang naglayag at ibinaba ni Santiago ang kaniyang mga kamay sa tubig alat at sinikap na linawin ang kaniyang isip.
Mataas ang cumulus clouds at may sapat na cirrus sa ibabaw kaya alam ng matanda na si Santiago na tatagal ang simoy sa buong magdamag. Palaging tinitingnan ng matanda ang isda para makatiyak na totoo ito. 1 oras bago siya unang dinunggol ng pating. Hindi aksidente ang pating. Pumaimbabaw siya mula sa kailaliman ng tubig hanggang tumitining at kumakalat ang maitim na ulap ng dugo sa dagat na 1 milya ang lalim. Napakabilis niyang pumaimbabaw at walang kaingat-ingat na binasag ang asul na tubig at nasinagan siya ng araw. Pagkaraay bumalik siya sa tubig at sinundan ng amoy at nagsimulang lumangoy patungo sa direksyon ng bangka at ng isda. Kung minsan na iwawaglit niya ang amoy, pero malalanghap niya itong muli o kahit bahagyang-bahagya lang ng amoy nito at mabilis at masigla siyang lalangoy para sundan ito. Isa siyang napakalaking pating na mako. Ang katawan ay sadyang parang lumangoy na kasimbilis ng pinakamabilis na isda sa dagat at napakaganda ng kaniyang kabuuan maliban sa kaniyang panga. Kasing asul ng isdang espada ang kaniyang likod at pilak ang tiyan at madulas at makisig ang kanyang balat. Kahawig siya ng espada maliban sa kanyang dambuhalang panga na nakatikom ngayon habang matulin siyang lumalangoy. Halos nasa rabaw, parang kutsilyong humihiwa sa tubig ang mataas niyang palikpik sa likod. Sa loob ng sarado niyang panga, nakahilig paloob ang kanyang 8 hanay ng ngipin. Hindi siya katulad ng karaniwang hugis piramidong ngipin ng karamihang pating. Kahugis sila ng mga daliri ng tao kapag nakabaluktot na parang sipit. Kasing haba sila halos ng mga daliri ng matanda at sintalas ng labaha ang talim sa magkabilang gilid. Ito ang isdang nilikha para manginain sa lahat ng isda ng dagat. Napakabilis at napakalakas at armadong-armado kaya wala silang sino mang kaaway. Binilisan pa niya ngayon ng malanghap ang mas sariwang amoy at humiwa sa tubig ang kanyang asul na palikpik sa likod. Nang makita ng matanda na paparating ito, alam niyang isa itong pating na walang takot at gagawin ang lahat ng gusto nitong gawin. Inihanda niya ang salapang at hinigpitan ng lubid habang pinagmamasdan niya ang paglapit ng pating. Maigsi ang lubid dahil binawasan niya ito nang ipinangtali sa isda. Malinaw at matino ang isip ng matanda ngayon at buong-buo ang pasya pero halos walang pag-asa. Sa loob-loob niya, makatagal sana ang katinoang ito. Pinagmasdan niyang maigi ang malaking isda habang pinanonood ang paglapit nito. Mas mabuti pang naging isang panaginip lang ito sa loob-loob niya. Hindi ko siya mapipigil sa pag-atake sa akin pero baka makuha ko siya. Dentuso sa loob-loob niya. Malasin sana ang nanay mo. Mabilis na nakalapit sa popa ang pating at nang sagpangin nito ang isda, nakita ng matanda ang pagbuka ng bunganga at ang kakatuwa nitong mata at ang lumalagatok na pagtadtad ng mga ngipin habang ginangat-ngat ang karne sa may ibabaw ng buntot. Nakaangat sa tubig ang ulo ng pating at lumilitaw ang likod at naririnig ng matanda ang ingay ng balat at lamang nalalaslas sa malaking isda nang isalaksak niya ang salapang sa ulo ng pating. Sa dakong nagtatagpo ang guhit ng mga mata at ang guhit ng ilong. Wala gayong mga guhit. Ang naroon lamang ay ang mabigat at matulis na ulong asul at ang malalaking mata at ang lumalagotok, umuulos, nanlalamong mga panga. Pero ang kinalalagyan ng utak ang napuruhan ng matanda. Inulos niya ito ng mahusay na salapang na ubos kayang ipinukol ng kanyang kamay na nanlalagkit sa dugo. Inulos niya ito ng walang pag-asa pero may katatagan ng pasya at lubos na hangaring maminsala. Kumampay ang pating at nakita ng matanda na walang buhay ang mga mata nito at muli itong kumampay at napuluputan siya ng 2 ikid ng lubid.
Alam ng matandang patay na pero hindi ito matanggap ng pating. Pagkatapos, nakatihaya, humahagupit ang buntot at lumalagutok ang mga panga. Sinuyod ng pating ang tubig tulad sa paghaginit ng isang speedboat. Puti ang tubig sa hambalos ng kanyang buntot at 3 sangkapat ng katawan ang nakaangat sa tubig nang mabanat ang lubid. Kuminig at saka nalagot. Saglit na humigang tahimik sa ibabaw ng tubig ang pating at pinanood siya ng matanda. Pagkaraay, dahan-dahan itong lumubog. Mga 40 libras ang dala niya. Malakas. Mga 40 libras ang dala niya. Malakas na sabi ng matanda. Tinangay nito ang salapang ko at ang buong lubid sa loob-loob niya at nagdurugo ngayon ang isda ko at marami pang susunod. Ayaw na niyang tingnan ang isda dahil nagkagutay-gutay na ito. Nang sagpangin ng isda, para siya rin ang nasagpang. Pero napatay ko ang pating na sumagpang sa isda ko, naisip niya. At siya ang pinakamalaking dentuso na nakita ko at alam ng Diyos na nakakita na ako ng malalaki. Hindi ka panipaniwalang makatatagal siya, naisip niya. Sana'y isa lang itong panaginip ngayon at hindi ko sana nabingwit ang isda at nag-iisa akong nakahiga sa mga dyaryo. Pero hindi nilikha ang tao para magapi, sabi niya. Maaaring wasakin ang isang tao pero hindi siya magagapi. Nagsisisi ako na napatay ko ang isda sa loob-loob niya. Parating na ngayon ang masamang panahon at wala man lang akong salapang. Malupit ang dentuso at may kakayahan at malakas at matalino. Pero mas matalino ako kaysa sa kanya. Siguro hindi sa loob-loob niya. Siguro mas armado lamang ako. Huwag kang mag-isip, tanda, malakas niyang sabi. Magpatuloy ka sa paglalayag at harapin ang anumang dumating. Pero dapat akong mag-isip-isip, naisip niya. Dahil iyon na lang ang natitira sa akin. Yun at ang baseball. Ewan ko kung nagugustuhan ng dakilang Demagyo ang pagkakaulos ko sa kanya sa utak. Walang bagay yon sa loob-loob niya. Kayang gawin yon ng kahit sino pero sa palagay mo ba'y malaking partida ang mga kamay ko kesa mga taring buto? Hindi ko nalalaman. Hindi ako nagkaroon kahit kailan ng sugat sa aking sakong maliban noong minsan na nakagat ito ng pahe nang matapakan ko siya nang lumalangoy at naparalisa ang ibabang binti at kumirot ng napakatindi. Mag-isip ka ng bagay na masaya, tanda, sabi niya. Bawat sandali papalapit ka na sa bahay, mas magaan ngayon ang paglalayag mo dahil sa pagkawala ng 40 libras. Alam na alam niya kung ano ang maaaring mangyari pagsapit niya sa panloob na bahagi ng agos pero wala nang magagawa ngayon. Oo, meron pa. Malakas niyang sabi. Pwede kong itali ang aking lanseta sa puluhan ng isang sagwan. Kaya ginawa iyon habang kip-kip ang timon at nakatapak sa tela ng layag. Ngayon, sabi niya, isa pa rin akong matanda. Pero meron akong armas. Sariwa ngayon ang simoy at maayos siyang naglayag. Tiningnan niya ang bungad ng bahagi ng isda at bumalik ng bahagya ang kaniyang pag-asa. Kalokohan ang hindi umasa sa loob-loob niya. Bukod pa'y naniniwala akong kasalanan yon. Huwag kang mag-isip tungkol sa kasalanan, naisip niya. Marami ng problema ngayon kahit walang kasalanan, tsaka hindi ko ito naiintindihan. Hindi ko yun naiintindihan at hindi ko sigurado kung naniniwala ako roon. Kasalanan sigurong patayin ng isda. Iyon ang palagay ko kahit na ginawa ko yun para ako mabuhay at mapakain ng maraming tao. Pero lahat naman ay kasalanan. Huwag kang mag-isip tungkol sa kasalanan. Masyado ng huli para dyan at may mga taong binabayaran para gawin yun. Hayaan mong sila ang mag-isip tungkol doon. Isinilang ka para maging isang mangingisda tulad ng isda na ipinanganak para maging isang isda. Mangingisda si San Pedro at gayon din ang ama ng dakilang Magyo. Pero gusto niyang pag-isipan ang lahat ng bagay na kinasasangkutan niya
at nang husto at nag-isip siya ng nag-isip tungkol sa kasalanan. Hindi mo pinatay ang isda para lamang mabuhay ka o para ibenta bilang pagkain sa loob-loob niya. Pinatay mo siya dahil sa iyong dangal at dahil isa kang mangingisda. Minahal mo siya noong siya'y buhay pa at pinahal mo siya pagkatapos. Kung mahal mo siya, hindi kasalanang patayin mo siya. O mas malaking kasalanan yon. Sobra kang mag-isip tanda. Malakas niyang sabi pero tuwang-tuwa ka. Napatayin ng dentuso, naisip niya. Nabubuhay siya sa buhay na isda tulad mo. Hindi siya isang tagahalongkat ng basura o isa lamang gumagalang gutom tulad ng ilang pating. Maganda siya at marangal at walang kinatatakutan. Napatay ko siya sa pagtatanggol ko sa sarili. Malakas na sabi ng matanda. At pinatay ko siya ng mahusay. Bukod pa, naisip niya, pinapatay naman ng lahat ng isa't isa. Kahit papaano. Kung paano ako pinapatay ng pangingisda, gayon din niya ako binubuhay. Binubuhay ako ng bata sa loob-loob niya. Hindi ko dapat masyadong linlangin ang aking sarili. Sumandig siya sa gilid at pumilas ng kapirasong karne ng isda sa pinagkagatan ng pating. Nginuya niya ito at napansin niya ang kalidad at sarap ng lasa nito. Matigas ito at makatas. Parang karne. Pero hindi ito pula. Hindi ito mahilatsa at alam niyang mataas ang magiging presyo nito sa palengke. Pero hindi matatanggal ang amoy nito sa tubig at alam ng matanda na may dumating na malaking kamalasan. Panatag ang simoy. Medyo umatras ito sa may hilagang silangan at alam niya ang ibig sabihin niyon. Ay hindi ito huhupa. Tumanaw sa malayo ang matanda pero wala siyang makitang mga layag at wala na rin siyang makitang nibalangkas o usok ng anumang bangka. Ang naroon lamang ay ang isdang lawin na patalon-talon sa magkabilang gilid ng kanyang prowa at ang mga dilaw na kumpol ng damong pulpo. Galanos, malakas niyang sabi. Nakita na niya ngayon ang pag-angat ng pangalawang palikpik sa likuran ng una at natukoy niya na ang mga ito ay pating na hugis pala ang nguso batay sa kayumanggi. Hugis na tsulok, na palikpik, at sa pahalihaw na galaw ng buntot. Naamoy nila at tuwang-tuwa sila sa kagunggungan ng kanilang matinding gutom. Naiwawaglit nila at natatagpuan ang amoy sa kanilang katuwaan. Pero palapit sila ng palapit. Mabilis na iniligpit ng matanda ang tela at isiniksik ang timon. Pagkaraay kinuha niya ang sagwang tinalian niya ng lanseta. Maingat na maingat niyang binuhat ito dahil nagpupuyo sa sakit ang kaniyang mga kamay. Pagkaraay ibinukasara niya ang mga ito roon upang lumuwag sila. Isinara niya ng mahigpit para matiis ang sakit at huwag mamilipit at pinagmasdan niya ang pagdating ng mga pating. Nakita niya ngayon ang kanilang malapad, sapad, hugis palang mga ulo at ang kanilang malalapad, puti, ang dulong palikpik sa dibdib. Sila ay mga kamuhi-muhing pating, masama ang hapoy, tagahalukay ng basura at mamamatay. At kapag sila'y gutom, kinakagat nila ang sagwan o katig ng isang bangka. Ang mga pating na ito ang pumuputol sa paa at kampay ng mga pagong kapag nakakatulog sa ibabaw ang mga pagong at nanagpang sila ng taong nasa tubig kung sila'y gutom, kahit hindi amoy ang dugo ng isda o malansang tao. Ay, sabi ng matanda, galanos. Sige, galanos. Dumating sila pero dumating silang di tulad ng mako. Humihit ang isa at naglaho sa paningin sa ilalim ng bangka at naramdaman ng matanda na naalog ang bangka habang pumikisot siya at hinihila ang isda. Pinanood ng isa ang matanda. Naninggit ang dilaw na mga mata at sinagpang ng kanyang panga ang isda sa dakong nakagat na. Kitang-kita ang guhit sa ibabaw ng kanyang kayumangging ulo at likod na hugpungan ng utak at gulugod at inulos ng matanda ang lanseta sa sagwan sa hukpungan. Hinugot ito at muling inuulos sa dilaw tila mga pusang mata ng pating. Binitiwan ng pating ang isda at dumausdos.
Lulon-lulon ang kanyang nakagat habang siya'y namamatay. Gumigewang pa ang bangka dahil sa pamiminsala sa isda at ng isa pang pating at binitiwan ng matanda ang layag para makabaling ang bangka at mapalitaw ang pating mula sa ilalim. Pagkakita niya sa pating, dumukwang siya sa gilid at hinambalos ito. Laman lamang ang tinamaan niya at matigas ang balat at hindi niya halos na ibaon ang lanseta. Hindi lamang ang kanyang mga kamay ang nasaktan sa kanyang pag-ulos, kundi pati ang kanyang mga balikat. Pero mabilis na pumaimbabaw ang pating. Una ang ulo at tinamaan ito ng matanda sa gitnang-gitna ng sapad na ulo habang lumilitaw sa tubig ang nguso at inginasab sa isda. Hinugot ng matanda ang talim at muling inulos sa dating lugar ang isda. Nakakapit pa rin siya sa isda. Sarado ang panga at isinaksak ito ng matanda sa kaliwa nitong mata. Nakapangunyapit pa rin doon ang pating. Hindi pa rin, sabi ng matanda at inulos niya ang patalim sa pagitan ng gulugod at utak. Madali na ngayon ang ulos na yon at naramdaman niyang napatid ang litid. Binaligtad ng matanda ang sagwan at isiningit ang talim sa panga ng pating para mabuksan ito. Pinilipit niya ang talim sa panga ng pating. Pinilipit niya ang talim at habang dumadaos-dos ang pating, sabi niya, "Sige, galanos, dumaos-dos ka ng 1 milya ang lalim. Sumigi ka at katagpuin ng iyong kaibigan o baka iyon ang iyong ina." Pinunasan ng matanda ang talim ng kanyang lanseta at inilapag ang sagwan. Pagkaraay, nakita niyang lumulobo ang tela at layag at ibinalik niya ang bangka sa dating paglalayag. May sangkapat niya siguro ang natangay nila at ang pinakamahusay na laman. Malakas niyang sabi. Sana'y panaginip lang nito at hindi ko na sana siya nabingwit kailanman. Ikinalulungkot ko isda dahil dooy mali ang lahat. Tumigil siya at ayaw nang tingnan ng isda ngayon. Said na ang dugo at lulutang-lutang. Kakulay siya ng pilak na likod ng salamin at nakikita pa rin ang kanyang mga paha. Hindi ako dapat nagpakalaot-laot isda, sabi niya. Hindi para sa iyo o para sa akin. Ikinalulungkot ko isda. Ngayon, sabi niya sa sarili, tingnan mo ang pagkakatali ng lanseta at tingnan mo kung nalagot. Pagkatapos ay ayusin mo ang iyong kamay dahil marami pang darating. Nakapagdala sana ako ng bato para sa lanseta, sabi ng matanda matapos tignan ang tali sa puluhan ng sagwan. Dapat akong nagdala ng bato. Marami kang dapat dinala sa loob-loob niya, pero hindi mo dinala, tanda. Hindi ngayon ang oras para isipin kung ano ang wala ka. Isipin mo kung ano ang magagawa sa kung ano ang naririyan. Kinipit niya ang timon at ibinabad ang 2 kamay sa tubig habang umuusad ang bangka. Alam ng Diyos kung gaano ang nakuha ng huling yon, sabi niya. Pero hamak na mas magaan siya ngayon. Ayaw niyang isipin ang nagkagutay-gutay na tiyan ng isda. Alam niyang sa bawat pagkislot ng bungo ng pating ay napipilas ang karne at ngayoy sinlapad ng highway sa dagat ang nalilikhang bakas ng isda na pagsusumundan ng lahat ng pating. Unang gawain, salita mo, tutumbasan ko. Isulat sa kwaderno ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit batay sa pagkakaunawa sa binasang kwento. Ikalawang gawain, sagot kita. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa binasang akda. Itala ang sagot sa kwaderno. Anong katotohanan ng buhay natin ang nais ipahiwatig ng pamagat na ang matanda at ang dagat? Isa-isahin ang mga katotohanang inilantad sa nobela. At ano-anong kalupitan o karahasan ang malinaw na nangyari sa tauhan ng kwento? Nangyayari ba ito sa totoong buhay? Ipaliwanag. Ikatlong gawain, hambing nobela. Paghambingin ang nobelang
ang matanda at ang dagat sa nobelang Maganda pa ang daigdig na sinulat ni Lazaro Francisco. Basahin ang hinihinging datos upang mapunan ng chart. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Tandaan, ang tauhan ng isang akda ay dapat na maipakitang nagbabago ng walang tigil. Kung hindi man sa kanyang pisikal na anyo, ay sa kanyang psikolohikal, intelektual, espiritual o emosyonal na katauhan. Ang kalikasan at ang ugnayan ng mga tao sa isa't isa ay mahahalagang salik sa pagbabago at pag-unlad ng tao mismo. Isa sa mga simulain ng mga realista ay maipakita ang mahalagang papel ng kapaligiran, hindi lamang ang mga detalye ng puok at panahon, kundi maging ang mga puwersang panlipunan na nagtatakda sa kilos, gawi at pag-iisip ng tao. Ang teoryang realismo ay nakatuon sa katotohanan ng buhay kaysa sa kagandahan. Pumapabor ito sa praktikalidad at karaniwang kaganapan sa pang-araw-araw. Ang layunin nito ay maipakita ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan. Sa makatwid, ito ay hango sa totoong buhay. Ngunit, hindi tuwirang totoo sapagkat isinasaalang-alang ng may akda ang kasiningan at pagkaepektibo ng kanyang sinulat. Para naman sa pag-alam sa natutuhan, magtala ng 2 pangyayari sa akda na naglalahad ng katotohanan sa buhay ng tao at sa lipunan na kanyang ginagalawan. Pagkatapos, ay maiksing magsalaysay ng tunay na pangyayari na iyong nasaksihan o naranasan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Pagbati sa iyo sapagkat narating mo na ang mga huling bahagi ng module bilang 7. Sagutan mo ang pangwakas na pagsusulit. At para naman sa papel sa reflektibong pagkatuto, magtala ng isang pahayag na naibigan mo sa akda at ipaliwanag ang aral na napulot mo dito. Gawin ito sa iyong kwaderno.